Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1001. Mouse-Tide Sound Array. Dalawang figure ng tao ang dahan-dahang bumaba mula sa himpapawid, lumapag sa plataporma. Ang mga figure na lumitaw ay sina Xiaoyan at Nolan Yanran. Sila ang huling dumating. Ang hitsura ng dalawang taong ito ay natural na nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga naruroon. Maraming mga tingin ang nakatutok sa dalawang taong ito. Gayunpaman, karamihan sa kanila, maliban sa iilan, ay hindi kilala nina Xiaoyan at Nolan Yanran. Kahit na ang pangalan ni Xiaoyan ay kumalat ng malayo dahil sa kanyang sama ng loob kamakailan sa Wind Lightning Pavilion, mayroon pa ring kaunting agwat sa pagitan niya at ni Miss Fang, Tang Ying, at ang iba pang natatanging individual mula sa nakababatang henerasyon sa puso ng ilang tao. Mukhang hindi naramdaman ni Xiaoyan ang mga titig na ito. Nilaibat ng kanyang mga mata ang lugar. Nang makitang halos 20 tao ang naruroon, ang kanyang puso ay bahagyang nagulat. Hindi inaasahan na ang bilis ng mga taong ito ay napakabilis. Hindi niya naabutan ang mga ito sa kabila ng paglalakbay sa buong gabi. Siyempre, karamihan sa dahilan nito ay dahil hindi pamilyar si Xiaoyan sa ruta. Karamihan sa mga taong naruroon ay may mahusay na pag-unawa sa Heaven Eye Mountain Range. Bukod dito, malinaw din nilang alam ang ilang mga shortcut. Kung ikukumpara sa kanila, si Xiaoyan, na hindi pamilyar sa lugar, ay natural na mas dahado. Kung hindi pa niya nakilala si Nolan Yanran sa huling sandali, malamang na mahihirapan siyang makarating sa lugar na ito sa tamang oras. Habang lumilibot ang tingin ni Xiaoyan, nakita niya ang ilang pamilyar na figure. Huminto muna ang kanyang mga mata kay Miss Fang, na ang katawan ay tumagos sa isang marangal na aura. Ang hitsura ng babaeng ito ay hindi mababa sa Nolan Yanran. Bukod dito, ang kanyang kilos ay isang bagay na nagbigay sa ilang mga lalaki ng pagnanais na supulensya. Si Miss Fang, na nasa di kalayuan, ay tila naramdaman din ang pagtutok ng tingin ni Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang mga mata at tumitig kay Xiaoyan. May bahagyang provocation sa kanyang mga mata. Ang usapin sa pagitan ni Xiaoyan at ng Wind Lightning Northern Pavilion ay naging isang malaking isyu. Sa huli, kahit si Fei Tian ay nabigo na matagumpay na mahuli siya. Nagdulot ito ng malaking pagkawala ng mukha sa Wind Lightning Pavilion. Kung mahuli niya siya at ibigay sa Hilagang Pavilion sa pagkakataong ito, may utang na loob sa kanya ang Hilagang Pavilion. Baka maging malaking tulong sila sa laban para sa kahalili ng punong pavilion. Ang sulok ng bibig ni Miss Fang ay hindi sinasadyang umangat nang maisip niya ito. Mukhang hindi niya talaga kayang pakawalan ang taong ito. Kung hahayaan siyang matagumpay na umalis sa Heaven Eye Mountain Range, makakahiram siya ng tulong ng makapangyarihang espiritu. Sa oras na iyon, kahit siya ay mahihirapang makipaglaban sa kanya. Dahil naihatid mo na ang iyong sarili sa akin, tatanggapin ka ng walang kabuluhang ito. Natural na hindi masabi ni Xiaoyan kung ano ang iniisip ng babaeng ito sa kanyang puso. Kahit na alam niya, mangungutya lang siya. Marahil ay talagang natatakot siya sa mga matatandang iyon mula sa Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, napakakaunting mga tao mula sa parehong henerasyon na maaaring pilitin siya sa isang lubhang miserableng estado. At least, wala pa siyang nakilala mula nang magsimula siyang mag-training. Napalayo ang tingin ni Xiaoyan kay Miss Fang bago huminto sa dalawa pang figure. Nakilala niya ang 2 taong ito sa loob ng bulubundukin. Sila ay sina Tang Ying mula sa 10,000 Sword Pavilion at Wang Chen mula sa Yellow Spring Pavilion. Ngumiti si Tang Ying at bahagyang tumango nang maramdaman niya ang mga mata ni Xiaoyan. Sa kabilang banda, madilim ang mukha ni Wang Chen. May malamig na tingin ang mga mata niya. Parang ayaw niya kay Xiaoyan. Tumanggaw din si Xiaoyan kay Tang Ying at tuluyang hindi pinansin si Wang Chen. Aalisin na sana niya ang kanyang tingin nang biglang nahadjap ng gilid ng kanyang mga mata ang isang kulay berdeng figure. Ang babaeng ito ay tila pinakabata sa plataporma. Nakasuot siya ng berdeng damit at ang kanyang matubig na matatalinong mata ay lumitaw na kakaiba. Ang kanyang gumagalaw na mukha ay bahagyang naglalaman ng lamang at kawalang muwang. Siya ay ganap na hindi tugma sa kasalukuyang kapaligiran. Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Hindi siya kasing simple nang nakikita niya sa ibabaw.
Isang malambot na boses ang lumabas sa bibig ni Nolan Yanran sa tabi niya habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang dalaga. Bakit? Nagsalita si Xiaoyan nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Dahil siya ang pinakatanyag na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Falling Star Pavilion. Dahan-daang sabi ni Nolan Yanran. Falling Star Pavilion. Mu Qingluan. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Narinig din niya ang kaunti tungkol sa pinakatanyag na miyembro ng nakababatang henerasyon mula sa 4 na pavilion. Oo, ang bilang ng mga disipulo sa loob ng Falling Star Pavilion ay marahil ang pinakamaliit sa 4 na pavilion. Gayunpaman, lahat sila ay nagtataglay ng mga namumukod-tanging kakayahan, ngunit itong si Mu Qingluan ang nangunguna sa kanila. Bukod pa rito, maaari siyang magmukhang isang maliit na babae sa labas, ngunit siya ay mukhang pareho ng ilang taon na ang nakakaraan. Walang kahit na katiting na pagbabago sa kanyang hitsura sa mga taong ito, hindi na niya kailangan. Tumanggaw si Nolan Yanran habang nagpapaliwanag. Ang sorpresa ay biglang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang mga disipulo mula sa 4 na pavilion ay talagang namuhay ayon sa kanilang mga reputasyon. Gayunpaman, nalaman niya na ito ay normal lamang pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Dahil ang 4 na pavilion ay napakalaking paksayon kasama ang nakakagulat na talento na taglay ng mga taong ito, hindi masyadong kapanipaniwala para sa mga taong ito na magkaroon ng gayong tagumpay. Biglang lumingon si Mu Qingluan habang si Xiaoyan ay nakatutok sa kanya. Binigyan niya ito ng mapanlinlang na ngiti. Nang makita ito, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo sa kanya na may walang kibo na mukha. Nang pumasok sina Xiaoyan at Nolan Yanran sa entablado, ang maliit at matandang lalaki na malapit sa hagdan ng bato ay sumulyap din sa una. Agad niyang sinabi sa mabagal na paraan. Ang matandang ito ay ang pinuno ng tribo ng Gold Swallow Mouse Tribe, Jinshi. Dahil nakarating na kayong lahat sa lugar na ito, sa palagay ko ay wala sa inyo ang ordinaryong tao. Dapat ninyong malaman na sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa mga checkpoint na itinakda namin ay makukuha ninyo ang natitirang 8 lugar. Mayroong 2 napakalaking daga na may dark gold na buhok sa magkabilang gilid ng Jinshi. Ang laki ng 2 gold swallow mice na ito. Bukod dito, mayroong isang katalinuhan at kamalayan na hindi mababa sa isang tao na kumikislap sa kanilang mga mata. Ang 2 gold swallow mice na ito ay malinaw na nasa ika-6 na ranggo at dapat ang 2 pang napiling makapasok sa Heaven Mountain Blood Pool sa pagkakataong ito. Hanggat maaari silang magtagumpay sa klase ng dawwang at dumaan sa kidlat na kapigatian, magagawa nilang mag-transform sa anyo ng tao at maging isang tunay na miyembro ng Gold Swallow Mouse Tribe. Tanging ang mahinang boses ni Jinshi ang tumunog sa platform. Bagamat ang matandang ito ay mukhang mahinang-hina, walang sino mang naruroon ang nangahas na saktan siya. Maliban kay Xiaoyan, malamang na ang lahat ng naruroon ay pamilyar sa pangalang ito na Jinshi. Noon, ang matandang ito ay nagpahayag ng kanyang lakas sa malaking labanan para sa Heaven Mountain Blood Pool. Maging si Fei Tian at ang mga matandang demonyong iyon sa kanyang antas ay hindi nagawang talunin siya. Mula dito, masasabi kung gaano kalakas ang lakas ng taong ito. Huminto ang tingin ni Xiaoyan sa katawan ni Jinshi. Ilang sandali pa, bahagyang nagsalubong ang kilay niya. Mula sa kanyang boses, malabo na naririnig ni Xiaoyan na si Jinshi ay tila may malubhang pinsala sa kanyang katawan. Bukod dito, ang pinsalang ito ay hindi lumalabas na bago. Sa halip, ito ay isang bagay na dumating bilang resulta ng pangmatagalang akumulasyon. Ubo. Ang mga mata ni Jinshi ay walang pakialam sa buong platform. Pagkatapos ng pag-ubo, bigla niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Nakikita na lamang ng isa ang batong hagdan na patungo sa tuktok ng bundok sa likuran niya ay biglang gumalaw. Agad na lumitaw ang kulay ginto na gold swallow mouse sa isang siksikan na paraan. Napakarami nila na naging dahilan para mamanhid ang ulo habang nakatingin lang sa kanila. Ang pagpili ng checkpoint sa pagkakataong ito ay hindi masyadong mahirap. Isa lang ang mga ito. Hanggat matagumpay na maabot ng isa ang tuktok ng bundok sa gitna ng sonic wave ng mouse tide na ito, ang isa ay maituturing na matagumpay na nakapasa. Itinuro ni Jinshi ang makapal na mouse tide sa likod niya at walang pakialam na nagsalita.
Nagbago ang ekspresyon ng medyo maraming tao nang marinig nila ito. Napakaraming pribadong pag-uusap ang naganap sa platform. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Nagsimula lang siyang magkaroon ng ilang pagdududa nang mahinang ipaliwanag ni Nolan Yanran sa tabi niya. Ang Gold Swallowing Mouse Tribe ay dalubhasa sa pag-atake ng Sonic Wave. Kung ang Sonic Wave mula sa ganoong kalaking mouse tide ay sabay-sabay na ilalabas, malamang na kahit isang dalubhasa na dawwang ay mahihirapang tiisin ito. Mukhang wala ng maraming tao na makakapasa. Biglang naunawaan si Xiaoyan nang marinig ito. Sonic Wave Attack ha. Medyo unorthodox talaga ito. Hindi pinansin ni Jinshi ang kasalukuyang kabuluhan. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bibigyan ko kayong lahat ng 5 minutong paghahanda." Pagkatapos nito, ang sound wave formation ay isa-aktibo. Kung kayo ay matagumpay na makapasa ay depende sa inyong sariling kakayahan. Siyempre, ayon sa kasunduan, may 8 tao ang pipiliin. Kung wala pang 8 tao ang makapasa, ang natitirang mga pwesto ay tutukayan sa pamamagitan ng pagbunot ng palabunutan. Pagkatapos sabihin ito, dahan-dahang ipinikit ni Jinshi ang kanyang mga mata at gumaling, hindi pinansin ang lahat sa proseso. Napuno muli ng kaguluhan ang buong lugar matapos makitang ipinikit ni Jinshi ang kanyang mga mata. Medyo maraming tao ang nagsimulang bulungan sa isa't isa. Ang ilan ay nagsimula pang ang humanap ng mga katulong para sabay na dumaan sa checkpoint. Mamaya, ang kailangan mo lang gawin ay subukan ang iyong makakaya na gamitin ang Daochi upang takpan ang iyong mga tainga at sumunod sa likod ko. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa siksik na gold swallowing mouse sa paligid ng rock stairs bago ibinaling ang kanyang ulo para kausapin si Nolan Yanran. Ang sonic wave ng gold swallowing mouse ay maaaring baliwalain ang anumang Daochi na humaharang dito. Kapag ito ay pumasok sa isip ng isang tao, ito ay magiging sanhi ng taong iyon na makaramdam ng isang ilusyon o pagkahilo. Mahihirapan ang isang tao na ipagtanggol ito. Sa oras na iyon, ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang iyong sarili. Pagdating sa lugar na ito ay halos limitasyon ko na. Lahat ng tao dito ay hindi pangkaraniwan kung magiging pambihira ako. Nag-isip sandali si Nolan Yanran sa harap ng magandang intensyon ni Xiaoyan bago marahang umiling at sumagot. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi inaasahan na ang sonic wave ng gold swallowing mouse na ito ay talagang napakagulo. Kaagad, tinanong niya, paano natin lalabanan ito? Maaaring umasa ang isang tao sa makapangyarihang Daochi ng isang tao at pilit na tiisin ito sa harap ng pag-atake ng sonic wave ng gold swallowing mouse tribe. Bilang kahalili, maaari ding gumamit ng sonic wave na Dao technique upang labanan ito. Gayunpaman, ang gold swallowing mouse tribe ay isang natural na ipinanganak na eksperto sa mga pag-atake ng sonic wave. Malamang na ang isang ordinaryong sonic wave attack ay mahihirapang mag-charge sa pamamagitan ng mouse tide sound array. Nag-aalangan na sagot ni Nolan Yanran. Sonic wave Dao technique. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata nang marinig iyon. Ang Lion Tiger Gold Shattering Roar ay nagkataon na medyo mataas ang gradong Dao technique. Higit sa lahat, nakainom si Xiaoyan ng isang Tier 7 medicinal pill, ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill, sa Black Corner region noon. Mula rito, nakuha niya ang isang sinulid ng dagandong ng dragon. Naging sanhi ito ng lakas ng kanyang sonic wave na Dao technique upang maging mas malakas. Iniisip niya kung maaari ba siyang umasa dito na mag-charge sa pamamagitan ng mouse tide sound array na ito. Nang maalala ni Xiaoyan itong Yin Yang Mysterious Dragon Pill, naalala din niya ang mahiwagang epekto ng medicinal pill na ito sa pagtulong sa isa na magtagumpay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng epekto ay isang bagay na hindi kailanman lumitaw mula nang maubos niya ito. Nakaramdam din si Xiaoyan na walang magawa sa harap nito. Nabalitaan na umasa si Feng Zunzi sa medicinal pill na ito upang magtagumpay sa klase ng Daozun. Kailangan din kaya niyang maabot ang ganoong antas para lumitaw ang mahimalang epekto ng gamot na ito. Habang si Xiaoyan ay tahimik na nagbubuntong hininga sa kanyang puso, ang mga mata ni Jinshi ay dahan-daang nagmulat. Lumipat ang kanyang tingin sa platform. Pagkatapos nito,
Ikanaway niya ang kanyang kamay at ang mahinang boses ay umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ng lahat. Tapos na ang oras. Magsisimula na ang paglampas sa checkpoint. Battle Through the Heavens. Kabanata 1002. Paglusot sa checkpoint. Naging tensyonado ang kapaligiran sa platform nang sabihin ni Jinshi ang mga salitang iyon. Ang hindi mabilang na bilang ng napakalaking kulay gintong mga daga sa paligid ng batong hagdan ay biglang nagbuga ng kakaibang ningning. Maraming mata ang nakatitig sa bakana ng hagdan ng bato. Nagsimula ring tumindig ang kulay gintong buhok sa kanilang mga katawan, na parang hedgehog. Sa isang iglap, walang nang-ahas na random na pumasok pagkatapos makita ang hukbo ng Gold Swallow ang mouse na Tame Time na naghihintay. Ang malaking bilang ay isa na walang nakakaalam. Bukod dito, karamihan sa mga taong naroroon ay malinaw na alam kung ano ang binubuo ng Sonic Wave Attack ng Gold Swallow ang mouse. Iyon ay isang bagay na napakahirap hadlangan. Sa panahon ng pakikipaglaban para sa Heaven Mountain Blood Pool noon, ang mga hayop na ito ay naging sanhi ng maraming mga eksperto na magdusa. Kayong lahat ay mayroon lamang isang oras na oras. Ang mga hindi maabot ang tuktok ng bundok sa loob ng isang oras ay ituturing na nabigo. Hindi na pinilit ni Jinshi ang lahat nang makitang tahimik sila. Ang tanging ginawa niya ay sabihin ang mga salitang ito sa paraang walang pakialam. Ang mga ekspresyon ng medyo maraming tao ay nagbago nang marinig ang mga salitang ito. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay hindi na makapaghintay ang dalawang figure habang sila ay lumabas mula sa karamihan. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago agad itinaas ang kanilang mga kamay kay Jinshi at sinabing, "Bone Transforming Gate, Hoya at Hucheng." Tumango si Jinshi. Ang Bone Transforming Gate ay hindi kalayuan sa Heaven Eye Mountain Range at medyo kilala. Siyempre, ito ay natural na mas mababa kung ikukumpara sa isang paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion. Bukod dito, ang lakas ng dalawang taong ito ay nagkataon sa isang 4 na bituin at 5 bituin na si Dao Huang. Maaaring namumukod tangi sila sa ibang mga lugar, ngunit maaari lamang silang ituring na nasa gitnang antas sa lugar na ito. Matapos batiin si Jinshi, isang medyo maputlang puti, makapangyarihang Dao Chi ang lumabas sa kanilang mga katawan, agad na pumulupot sa kanilang dalawa. Ang dalawa sa kanila ay biglang tumapak sa lupa pagkaraan lamang ng Dao Chi ay lumundag. Parang kidlat ang mga katawan nila habang nagmamadaling umakyat sa batong hagdan. Mula sa paraan ng pagkilos ng dalawa, tila nais nilang mag-charge sa pamamagitan ng tinatawag na Mouse Tide Sound Array ng sabay-sabay. Ang bilis talaga ng dalawang ito. Matapos ang isang iglap lamang, nakasingil na sila ng mahigit 100 metro. Sa sandaling ito din na ang mga buhok sa makapal na nakabalot na Gold Swallow ang may sa paligid ng rock stairs ay tumayo ng tuwid. Pagkatapos nito, ibinuka nila ang kanilang mga bibig, na puno ng matatalas na ngipin. Screech! Screech! Isang matalim na sigaw, na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao na may dalang kakaibang alon, tulad ng tono ng isang demonyo, ang biglang lumitaw. Agad itong kumalat sa lahat ng direksyon. Biglang huminto ang dalawang figure nang lumitaw ang Sonic Wave. Mabilis na namutla ang kanilang mga mukha, ngunit hindi sila agad natalo. Tiniis nila ang kaguluhan ng Dao Chi sa loob ng kanilang katawan habang ang kanilang mga daliri sa paa ay dumidiin sa batong hagdan at bumaril. Grog. Tiniis nila ang Sonic Wave, na nagmumula sa lahat ng direksyon, at umabant ng 10 metro bago muling nanigas ang katawan nilang dalawa. Dalawang subo ng sariwang dugo ang iniluwa. Tila nataman ng malakas na suntok ang kanilang mga katawan nang lumipad sila pabalik. Sa wakas, mabigat silang dumaong sa entablado sa harap ng mga tingin ng lahat. Isa pang subo ng sariwang dugo ang iniluwa. Napakaraming tao sa entablado ang nanghihinayang nang makita ito. Ang napakahirap na hanay ng tunog na ito ay talagang mahirap harapin. Nabigo. Umiling si Jinshi at dahan-daang sinabi. Napailing na lang ang dalawang tao mula sa Bone Transforming Gate pagkatapos marinig ito. Nagpumiglas silang bumangon at walang gana na tumabi. Ang magagawa lang nila ngayon ay umasa na wala pang 8 tao ang makakadaan sa sound array na ito. Kaya, maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon. Sino ang susunod? Lumipat ang tingin ni Jinshi at muling nagtanong.
Muling natahimik ang plataporma ng bigkasan ang mga salitang ito. Hindi sumagot sina Xiaoyan, Miss Fang, Tang Ying, at ang iba pa. Bagamat napipilitin sila sa oras, hindi na nila kailangang magmadali ngayon. Hindi dapat pabayaan ang pagpapatalas ng palakol bago magputol ng kahoy. Kung pagmamasdan nila ang sound array, maaaring may mas malaking pagkakataon para sa kanila na matagumpay na makapasa dito. Ang isa pang apat na tao ay humakbang sa gitna ng katahimikang ito. Sa hitsura nito, tila pinaplano nilang gamitin ang kanilang mga numero upang pilit na makalusot. Hindi sinasadyang napaawang ni Jinshi ang kanyang bibig nang makita niya ang apat na tao na magkasamang naniningil. May sinulid na pangungutya sa mukha niya. Ang pag-asa sa mga numero ay hindi magpapahintulot sa isa na magtagumpay sa mouse-tied sound array na ito. Talagang ito ay tulad ng inaasahan ni Jinshi. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat sa batong hagdanan ang apat na taong ito, ang dalawang tao sa unahan ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng kakaibang tunog na tumatagos sa kaluluwa bago pa man nila natakpan ang kalahati ng paglalakbay. Pagkatapos nito, malungkot silang lumapag sa plataporma. Sa hitsura ng kanilang pagod na paghinga, malinaw na sila ay nagdusa ng malubhang pinsala. Nabigo, magpatuloy. Itinaas ni Jinshi ang kanyang mga mata, sinulyapan ang mga taong naroroon, at tamad na nagsalita. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mga tao na sumulong upang hamanin ang checkpoint at nauwi sa pagkabigo sa likod ng platform. Ang kanyang mga mata ay naging bahagyang solemn na bilang isang resulta. Ang hirap ng sound array na ito ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sa mga naghamon kanina, may mga nakakaalam din ng sonic wave na daw techniques. Gayunpaman, ang sonic wave na kanilang pinakawalan ay hindi lamang nabigo upang payagan silang matagumpay na mag-charge sa checkpoint, ngunit sa halip ay nayanig ng mouse-tied sonic wave. Nagluwa sila ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik pagkatapos magbanggaan ang dalawang sound wave. Bagaman sila ay nabigo, isang tao ang naglakbay sa pinakamalayo sa mga nagtangka. Kung ang kanyang sonic wave na daw technique ay nakayanan ang sonic wave na ibinubugaw mula sa napakaraming gold swallowing mouse, malamang na siya ay talagang matagumpay na naka-charge. Habang nagpapatuloy ang hamon, dumami ang mga taong lumahok. Ang oras na nagawa nilang magtiis habang nakaharap sa sound array ay naging mas mahaba. Nagdulot ito ng medyo nasasabik sa maraming tao. Kung tutuusin, kahit hindi sila ang nanangil, at least nakakaramdam sila ng pag-asa. Ang kamay ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang hinaplos ang kanyang baba pagkatapos matalo ang isa pang tao. Ang lakas ng taong ito ay nasa paligid ng 7-star dawang o higit pa, na katulad ng naunang lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang taong ito ay napaatras pa rin ng sonic wave habang nasa 100 metro pa siya mula sa tuktok ng bundok. Isa pang alon ng buntong hininga ang umalangaw mula sa plataporma nang makita nilang nabigo ang taong ito. Kaagad, isang makulay na figure ang dahan-daang humakbang. Bilang isa sa mga focus point sa platform, ang mga aksyon ni Miss Fang ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Napakaraming tao ang agad na tumutok. Sa lakas ng babaeng ito, siya ay itinuturing na isang nangungunang buhay sa lahat ng naruroon. Kung kahit siya ay hindi makalusot sa sound array na ito, malamang na walang sino man ang matagumpay na makadaan dito. Ang tamad na mukha ni Jinshi ay nagpakita ng isang interesadong ekspresyon nang makita niya si Miss Fang na naglalakad palabas. Medyo narinig na niya ang tungkol dito. Sa pagiging pinakamalamang nakahalili ng isang paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion, malamang na walang sino man ang maniniwala na wala siyang kakayahan. Masyadong interesado si Jinshi sa kanyang performance ngayon. Binabati ni Feng Qing'er mula sa Wind Lightning Pavilion si Jinshi Elder. Sinabi sa akin ng guro na kumatawan sa kanya at magpadala ng kanyang mga pagbati bago ako umalis. Ang makukulay na damit na ginang ay naglakad papunta sa harapan ng rock stairs at ngumiti habang kinakausap si Jinshi. Bahagyang napangiti si Jinshi nang marinig niya ito. Sabi niya, tulungan mo akong pasalamatan si Lei Zunzi para sa kanyang pagmamalasakit. Pupunta ako sa Wind Lightning Pavilion para makipagkita sa kanya kung may pagkakataon sa hinaharap. Feng Qing'er ba ang pangalan niya? Lei Zunzi. Talaga.
Talagang imposible para sa Wind Lightning Pavilion na magkaroon ng ganoong posisyon sa Central Plains kung hindi sila nagtataglay ng Daozun. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso at mahinang mamulong sa kanyang sarili matapos marinig ang maikling pag-uusap ni na Feng Qing'er at Jin Shi. Si Feng Qing'er ay nagkaroon ng magalang na pakikipag-chat sa harap ng rockstars bago siya tumigil sa pagsasalita. Ang kanyang mga magagandang mata ay bumaling sa batong hagdan na patungo sa tuktok ng bundok. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang siksikan na gold swallowing mice sa paligid. Bumakas din sa mukha niya ang pagiging solemna. Isang matingkad na silver glow ang mabilis na lumabas mula sa kanyang katawan bago ito agad na pumulupot sa kanya. Simulan. Kinaway-kaway ni Jin Shi ang kanyang kamay at sinabing matapos makita ang silver glow na lumitaw sa katawan ni Feng Qing'er. Bang! Kakarinig pa lang ng boses niya nang biglang nanginig ang magandang katawan ni Feng Qing'er. Agad siyang nag-transform sa isang pilak na linya na bumaril patungo sa tuktok ng bundok sa nakakatakot na bilis. Sa hitsura nito, tila pinaplano niyang makakuha ng tagumpay gamit ang kanyang bilis. Gayunpaman, dapat sabihin na ang bilis ng babaeng ito ay talagang nakakagulat na mabilis. Maging ang mga mata ni Xiaoyan ay nagpakita ng pagkagulat. Talagang hindi simpleng tao ang babaeng ito. Screech! Screech! Ang mga matutulis na sonic wave ay naging ripples na mabilis na kumalat sa sandaling ito. Nang madikit ang sonic wave sa katawan ni Feng Qing'er, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Biglang bumilis ang kanyang bilis at lumitaw ang ilang after images sa langit. Ang mga after image na ito ay agad na gumuho sa ilalim ng kumakalat na sonic wave. Ang nakakatakot na bilis na ito ay nagdulot ng napakaraming tao sa platform na magpalabas ng isang tandang. Kung titingnan mula sa kanilang anggulo, tila kahit ang sonic wave ay nahihirapang abutin si Feng Qing'er. Ang tanging magagawa nito ay malapit na sumunod sa likod at basagin ang mga after image na sunod-sunod na lumitaw. Pinaikit ni Jin Shi ang kanyang mga mata habang tinitignan ang figure na nagbagong anyo sa isang thunderbolt. Hindi niya sinasadyang tumango. Nakakatakot talaga ang bilis ng babaeng to. Malamang na na-practice na niya ang 3,000 lightning movement ng Wind Lightning Pavilion sa pinakamataas na antas. Shi. Isang rumaragasang tunog ng hangin ang lumitaw sa malayong dulo ng batong hagdan. Kaagad, ang magandang katawan ni Feng Qing'er ay tumalon at tuloy-tuloy na dumapo sa isang bato. Bumaba ang tingin niya sa lahat na nakatayo sa gitna ng mga bundok mula sa itaas. Sa sandaling ito, isang simoy ng hangin ang dumaan at ang kanyang mahabang buhok ay naanod dito. Taglay niya ang marangal na aura ng isang reyna. Matagumpay na naipasa ni Feng Qing'er ang checkpoint. Binawi ni Jin Shi ang kanyang mga mata. Ang kanyang mahinahon na boses sa wakas ay naglalaman ng kaunting pagbabago-bago. Ang babaeng ito ay isang taong kahit na ang pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon sa kanilang gold swallowing mouse tribe ay hindi maihahambing. Ang Wind Lightning Pavilion na ito ay may kahalili. Si Feng Qing'er ang unang matagumpay na nakapasa sa checkpoint. Naging sanhi ito ng kaguluhan sa mga tao sa plataporma. Lalo na itong nangyari para kina Tang Ying, Wang Chen, at Mu Qingluan. Palibhas ay miyembro ng apat na pavilion, natural na ayaw nilang magpatalo sa una sa naturang lugar. Napangiti din si Xiaoyan habang nakatingin sa kaguluhan sa lugar. Ang kanyang tingin ay tumingin sa malayong tuktok ng bundok at nagkataon na nakasalubong iyon ni Feng Qing'er. Ang nakakaakit na tingin sa mga mata ng kabilang partido ay ganap na hinihigop sa kanyang paningin. Sumunod ka lang sa akin. Pangungunahan kita dito. Lumingon si Xiaoyan at ngumiti kay Nolan Yanran. Hindi na niya hinintay na sumagot ito nang tumalikod na siya at naglakad patungo sa hagdan ng bato. Nagulat si Nolan Yanran nang makita ang payat na likod. Agad siyang nagngingit at mabilis na sumunod. Dahil ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, dapat niyang samahan siya upang subukan ito kahit na mabaigaw siya sa huli. Siya ay nagtataglay ng hindi kilalang tiwala sa una. Battle Through the Heavens. Kabanata 1003. Mu Qingluan. Dinala ni Xiaoyan si Nolan Yanran at naglakad patungo sa harapan ng platform. Sa sandaling ito, nagkataon ding lumabas si Tang Ying mula sa karamihan.
Sinulyapan ng kanyang tingin si Feng Chang'er sa dulo ng rock stairs bago ibinaling ang kanyang ulo kay Jinshi. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ang disipulo ng 10,000 Sword Pavilion na si Tang Ying ay bumabati kay Elder Jinshi. Bahagyang tumanggaw si Jinshi. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Tang Ying. Dahil sa aura ng espada ng kabilang partido, bahagyang tumanggaw siya. Ang apat na pabilyong ito ay talagang tumiyupad sa kanilang reputasyon. Ang mga alagad na kanilang inayos ay pawang mga taong may dakilang kakayahan. Sa napakagandang paraan para makapag-ayos ng bagong dugo, hindi nakapagtataka na nakuha nila ang ganoong posisyon sa Central Plains. Hinampas ni Tang Ying ang malaking asol na espada sa kanyang likod pagkatapos ng pagbati. Naglabas ito ng clang sound habang kusang lumipad palabas. Sa wakas, ang espada ay nasuspine sa harap ni Tang Ying. Isang matalim na aura ng espada ang tumagos, na nagdulot ng panginginig ng maraming tao. Kasabay nito, ang mga daliri ni Tang Ying ay dumidiin sa lupa at ang kanyang katawan ay dahan-daang dumapo sa espada. Isang nagulat na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya kay Tang Ying, na nakatayo sa kanyang espada. Sa kanyang paningin, si Xiaoyan ay natural na nakatuklas ng ilang enerhiya na nagmumula sa mga daliri at paa ni Tang Ying. Ang enerhiyang ito ay dumaikit sa espada, na nagbibigay sa malaking espada ng lakas upang lumutang sa hangin. Ito ang Royal Sword Technique ng 10,000 Sword Pavilion. Nabalitaan na kung isasagawa ito sa pinakamataas na antas, makokontrol ng isa ang espada gamit ang puso at gayon din ang paggalaw gamit ang espada. Ang bilis ng paglipad ng isang tao ay magiging napakabilis din. Ito ay maituturing na kakaibang teknik ng 10,000 Sword Pavilion. Mahinang paliwanag ni Nolan Yanran kay Xiaoyan. Nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa malalaking paksayon na ito sa loob ng ilang taon na siya ay nasa Central Plains. Ito ay talagang napaka-misteryoso. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang mga eksperto ay talagang kasing dami ng mga ulap sa Central Plains. Napakabihirang makakita ng ganitong misteryosong daw skill sa ibang mga lugar. Unti-unting bumangon ang katawan ni Tang Ying habang nag-uusap sina Xiaoyan at Nolan Yanlan. Nang mga 30 hanggang 40 talampakan na siya mula sa lupa, unti-unti siyang huminto. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa makapal na nakapak na gold swallow ang mais sa magkabilang gilid ng rock stairs at pinaikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, iniwagayway niya ang kanyang robe at ang long sword sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbuga ng chi na tunog at sumugod na parang meteorite. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang asol na figure ng espada na sumugod patungo sa tuktok ng bundok. Screech! Screech! Kakaakyat pa lang ng sword figure sa rehiyon ng rock stairs nang ang isang nakakatalam na tunog na nagmumula sa lahat ng direksyon ay ipinadala sa kanya. Sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake ng sonic wave, maging ang kaluluwa ng isang tao ay magtatapos sa matinding panginginig. Kung ang isang tao ay walang malakas na kakayahan sa pagtatanggol, malamang na ang kanyang kaluluwa ay magdurusa ng isang malubhang pinsala. Gayunpaman, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Tang Ying sa harap ng malakas na pag-atake ng sonic wave. Isang matalim na aura ng espada ang lumabas sa kanyang katawan, lumilitaw na parang isang kulay asul na sword lotus, na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang sonic wave ay bumuo ng isang matinding ripple nang ito ay bumangga dito. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Tang Ying. Sa harap ng naiinggit na mga mata ng marami sa platform, si Tang Ying ay pilit na hinampas ang maraming sonic wave sa loob ng wala pang 3 minuto. Sa isang kislap ng kanyang katawan, umangkas siya sa tuktok ng bundok at dahan-daang dumapo dito. Medyo nagmamadali ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pambihirang pananabik. Bagamat kaunting oras lamang ang lumipas kanina, ang panganib na sangkot dito ay hindi bababa sa isang malaking labanan sa pagitan ng mga eksperto na may parehong antas. Tagumpay. Bahagyang tumanggo si Jinshi at nag-anunsyo matapos makitang matagumpay na umahan si Tang Ying sa tuktok ng bundok. Susunod. Agad na lumabas ang isang dilaw na figure nang marinig ito. Sa wakas, lumabas siya sa karamihan ng tao na nauna kay Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Jinshi at sinabing, Wang Chen mula sa Yellow Spring Pavilion. Biglang lumingon si Wang Chen pagkatapos sabihin ito.
Tumingin siya kay Xiaoyan na nasa malayong distansya at sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito pinansin ni Xiaoyan. May bahagyang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Hindi nagpaliban si Wang Chen. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang katawan at dumapo ang kanyang tingin sa dalawang tao sa tuktok ng bundok. Sa isang tawa, isang maitim na tinta na parang daochi ang mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, binalot siya nito na parang itim na bola. Natapakan ang kanyang mga paa sa lupa at ginamit ng itim na bola ang pinaka-brutal na paraan para sumugod pasulong na may tunog na chi. Ang pag-atake ng sonic wave na iyon ay muling umusbong nang pumasok si Wang Chen sa paligid ng rock stairs. Gayunpaman, umasa si Wang Chen sa kanyang makapangyarihang daochi upang piliting makayanan ang sonic wave. Lumilitaw ang kanyang mga yabag na tila lumilipad habang tinatakpan niya ang layo na mahigit 100 talampakan. Sa isang kisap mata ay malapit na siya sa tuktok ng bundok. Nang makita ang piniling paraan ng lalaki, marami sa entablado ang napasigaw sa pagkagulat, pagkatapos ay bumantong hininga sa loob. Napakalakas ng fighting spirit ng lalaking ito na talagang mapipilit niyang lumabas sa sonic array. Bagamat mukhang malamaya, hindi naman big deal. Hahaha. Napakaraming tao ang naglabas ng padamdam nang makita nilang pinili ng taong ito na gumamit ng gayong pamamaraan. Agad silang napabuntong hininga ng tahimik. Ang daochi ng taong ito ay talagang malawak at malakas. Nagawa niyang mag-charge ng pilit sa sound array na ito. Bagamat maaaring mukhang medyo malamaya, isa pa rin itong mabisang paraan. Hahaha. Muling bumaril ang maitim na bola. Sa wakas, bumaligtad ito sa hangin at tumawa sa tuktok ng bundok na may malakas na tawa. Tagumpay. Napaangat din ang sulok ng bibig ni Jinshi nang magsalita ito nang tumama ang tingin niya sa tuktok ng bundok. Ang daochi ng taong ito ay malinaw na mas malakas kung ihahambing sa mga ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng Daohuang. Higit pa rito, ito ay ang pambihirang kadilimang affinity na daochi. Kung hindi man, kahit na puwersahin niyang masira ang sound array, tiyak na magpapakita siya ng mga palatandaan ng labis na pagkapagod. Gayunpaman, sa hitsura ng taong ito, tila siya ay naging madali. Ang Yellow Spring Pavilion na ito ay talagang karapat-dapat ding maging isa sa 4 na pavilion. Susunod. Si Xiaoyan ay hindi sabik na lumitaw matapos marinig ang boses na lumabas sa bibig ni Jinshi. Bumaling ang kanyang tingin at nakita ang isang dalagang may berdeng damit na dahan-daang naglalakad. Natural, siya si Mo Qingluan mula sa Falling Star Pavilion. Binabati ni Falling Star Pavilion Mo Qingluan si Elder Jinshi. Nakatayo ng maganda ang dalaga at kinausap si Jinshi na may matamis na ngiti. Bakas sa mukha niya ang mapaglarong tingin. Ang walang pakialam na mukha ni Jinshi sa wakas ay nagpakita ng isang ngiti nang huminto ang kanyang mga mata kay Mo Qingluan. Tumanggaw siya at dahan-daang sinabi. Talagang nagiging matamis at tumatamis ang dila ni Miss Qingluan. Noon, hiniling ka ng iyong angkan na maging disipulo ni Feng Zunzi. Sa hitsura nito ngayon, mukhang ito ay isang magandang desisyon. Feng Zunzi. Si Xiaoyan, na random na inilipat ang kanyang mga mata sa platform, biglang tumahimik ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa medyo matigas na paraan. Medyo hindi makapaniwala ang kanyang tingin habang nakalok ito kay Mo Qingluan. Siya ba talaga ang disipulo ni Feng Zunzi? May intensyon si Xiaoyan na hanapin ang napakabuting kaibigan ni Yao Lao, si Feng Zunzi, nang magtungo siya sa Central Plains. Gayunpaman, hindi siya nakarinig ng maraming balita sa lahat ng oras na ito. Ngayon, bigla siyang nakakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Feng Zunzi sa lugar na ito. Ang Mo Qingluan na ito ay miyembro ng Falling Star Pavilion. Kung si Feng Zunzi ang kanyang guro, malamang na si Feng Zunzi ay mula sa Falling Star Pavilion. Ang kaisipang ito ay mabilis na umikot sa puso ni Xiaoyan. Bumakas din sa mukha niya ang ligaw na saya. Sa wakas ay nakakuha siya ng balita tungkol kay Feng Zunzi. Kung talagang tulad ng sinabi ni Yao Lao, makakakuha siya ng malaking tulong at hindi na siya mag-iisa. Habang ang mga kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan, ang mga paa ni Mo Qingluan ay nakatapak na sa hagdan ng bato. Pagkatapos nito,
Tuloy-tuloy siyang umakyat sa dulo ng hagdanan ng bato. Nang ang sonic wave ay umalangaw mula sa lahat ng direksyon, isang malinaw na ibon na humihiwa ng malambot na huni ay ibinuga mula sa maliit na bibig ni Mo Qingluan. Sa ilalim ng mahinang ugong na ito, ang sonic na alon na umaalingaw ay tila sinalubong ng isang kaaway at mabilis na nagkalat. Sa isang iglap, naging magulo ang tono sa loob ng buong sound array. Sa panahon ng kaguluhang ito, masayang umakyat si Mo Qingluan. Makalipas ang halos 10 minuto, umakyat siya sa tuktok ng bundok. Tila siya ang taong may pinakamadaling oras. Ang mga sonic wave na iyon na maaaring makasakit sa kaluluwa ng isang tao ay tila walang silbi laban sa kanya. Napakaraming tao ang natigilan nang makita nila si Mo Qingluan na napakadali na umakyat sa bundok. Walang sino man ang nag-asam na ang isa ay talagang makakadaan sa sound array na ito sa isang nakaka-relax na paraan na hindi kumonsumo ng anumang lakas. Tagumpay. Susunod. Walang magawang umiling si Jinshi nang makita niyang madaling marating ni Mo Qingluan ang tuktok ng bundok. Nakalimutan niya na ang pag-atake ng sonic wave ng Gold Swallow ang mouse ay walang gaanong epekto kay Mo Qingluan. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng malaking kalamangan. Medyo natigilan din si Xiaoyan dahil sa madaling pagdaan ni Mo Qingluan sa checkpoint. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagpakawala siya ng mapait na tawa. Nilaibat ng mga mata niya ang paligid niya. Sa sandaling ito, mayroon pa ring humigit kumulang 10 tao kabilang sina Xiaoyan at Nolan Yanran na hindi pa sumasagot sa hamon kasunod ng tagumpay ni Feng Qing'er at ng 3 iba pa. 4 na pwesto na lang ang natitira. Marahang huminga si Xiaoyan matapos makitang walang humakbang pasulong. Inikat niya ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang baba patungo kay Nolan Yanran, at lumakad palabas sa harap ng mga tingin ng lahat. Sa likod niya, nag-alinlangan sandali si Nolan Yanran bago sumunod. Ang lahat ng mga titig na naruroon ay mabilis na natipon kina Xiaoyan at Nolan Yanran. Ibinabari ng 4 na tao sa tuktok ng bundok ang kanilang mga tingin na may iba't ibang damdamin. Malamang na matutukoy ng isa ang lakas ni Xiaoyan sa pamamagitan ng sound array na ito. Binabati ng Junior Xiaoyan na ito si Elder Jinshi. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at magalang na nagsalita. Xiaoyan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jinshi nang marinig ang pangalang ito. Talagang narinig niya ang tungkol sa binatang ito na kahit si Fei Tian ay hindi nahuli. Hindi inaasahan na maging siya ay nakarating sa lugar na ito. Lalakas ang sound array kasunod ng pagdami ng tao. Sigurado ka bang gusto mong magsama ng ibang tao? Sumulyap ang mga mata ni Jinshi kay Nolan Yanran at sinabi. Sa kanyang paningin, natural niyang nasabi na ang kanyang lakas ay hindi sapat upang makapasa sa sound array na ito. Bago pa makasagot si Xiaoyan, si Nolan Yanran sa likod niya ay nagsimulang mag-alinlangan na bamulong. Bakit hindi ka umahan mag-isa? Masyadong pabigat ang pagsama sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. Tretuhin ito bilang isang regalo sa kanya. Umiling si Xiaoyan at dahan-dahang naglakad papunta sa hagdanan ng bato. Regalo sa guruha. Tumingin si Nolan Yanran sa likod ni Xiaoyan. Marahan niyang kinagat ang kanyang mapupulang labi nang lumitaw sa kanyang mga mata ang pangungutya sa sarili. Agad siyang bumantong hininga, itinaas ang kanyang paa, at sumunod. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, dahan-daang huminto sina Xiaoyan at Nolan Yanran sa harap ng batong hagdan. Napakaraming mga mata ng mga tao ang nagsiwalat ng pagkamausisa. Maraming tao ang talagang gustong malaman kung ang taong ito na lumikha ng kaguluhan kamakailan ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa kanyang reputasyon. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan sa harap ng lahat. Humakbang siya at marahang lumapag sa batong hagdan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1004. Sonic Wave Face-Off. Matapos humakbang ang mga paa ni Xiaoyan sa rock stairs, agad na nagmulat ang mga mata ng napakasiksik na Gold Swallow ang mais sa paligid ng rock stairs. Napatayo ang mga balahibo sa kanilang katawan nang biglang lumitaw ang malakas na sonic wave, na naging sanhi ng mabilis na pag-iba-iba ng enerhiya sa lugar na ito. Si Nolan Yanran ay nakatikom ang kanyang mga pilak ng ngipin matapos makita si Xiaoyan na pumasok sa batong hagdanan. Tinaas niya lang ang ulo niya at sumunod. Sundan mo ako.
Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa gold swallowing mice sa paligid ng rock stairs. Ilang sandali pa, biglang naglabas ng mahinang dagandong ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay marahas na humakbang sa lupa pagkatapos ng kanyang dagandong, at siya ay nag-transform sa isang magaan na figure, na bumaril patungo sa tuktok ng bundok sa paraang parang kidlat. Sa likod niya, pinasigla rin ni Nolan Yanran ang kanyang Daochi hanggang sa limitasyon nito at ginawa ang kanyang makakaya upang pabilisin ang kanyang bilis habang sumusunod malapit sa likod ni Xiaoyan. Ang mga tao sa platform pati na rin sa tuktok ng bundok ay mabilis ding ibinato ang kanilang mga tingin nang makita nilang nagsimula sina Xiaoyan at Nolan Yanran. Sa simula pa lang, wala pang president ng mga taong matagumpay na nakapasa sa checkpoint sa mga grupo ng dalawa o higit pang individual. Malinaw na naunawaan ng lahat na ang lakas nitong tinatawag na Mouse Tide Sound Array ay tinutukoy ng bilang ng mga tao sa grupo. Ngayong hinahamon ni Xiaoyan ang checkpoint na ito sa isang grupo ng dalawa, natural na doble ang lakas ng sonic wave sa ordinaryong lakas nito. Sa ilalim ng naturang sonic wave attack, malamang na kahit si Feng Chang'er at ang iba pa ay mahihirapang dumaan dito. Kaya naman, maraming tao ang walang gaanong kumpiyansa na si Xiaoyan ay makakapagsingil sa pamamagitan ng checkpoint sa pagkakataong ito. Kung mag-isa lang siya, baka may chance pa siya. Gayunpaman, ngayon na siya ay nagdadala ng isang pasanin, ang resulta. Screech. Screech. Matapos sumulong sina Xiaoyan at Nolan Yanran ng halos 100 metro sa ibabaw ng batong hagdanan, ang nakakatalom na sonic wave na mabilis na nabuo ay sa wakas ay bumaba mula sa langit sa isang biglaang paraan, na tila isang bagyo. Pumasok ito sa bawat butas sa katawan nina Xiaoyan at Nolan Yanran. Halos magkasabay na tumigas ang katawan nina Xiaoyan at Nolan Yanran nang dumating ang sonic wave. Gayunpaman, nasa mas mabuting kalagayan si Xiaoyan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa dakilang lakas ng kanyang Daochi, pilit niyang natiis ito. Bagamat nabawasan ang kanyang bilis, sa huli ay nakayanan niya ito. Gayunpaman, medyo namutla si Nolan Yanran ang magandang mukha ni Nolan Yanran sa likod niya. Mabilis na nabawasan ang kanyang bilis habang ang nakakatalom na sonic wave ay nagdulot sa kanyang kaluluwa ng mga alon ng matinding sakit. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimula ring maging magulo. Mariing itinikom ni Nolan Yanran ang kanyang mga pilak ng ngipin. Tumingin siya sa likod ni Xiaoyan na hindi kalayuan sa kanya at pilit na tiniis ang sakit mula sa kanyang kaluluwa na bumabaon sa kanyang puso. Ang Daochi sa kanyang katawan ay lumundag ng walang pagpipigil, na bumubuo ng maraming depensa sa paligid ng kanyang katawan habang sinusubukan niyang pigilan ang mga pag-atake ng sonic wave na ito. Dalawang figure ang nagmamadaling umakyat sa mahabang batong hagdan. Ang mga sonic wave mula sa lahat ng direksyon ay tila nagtataglay ng isang tunay na anyo habang ang mga ito ay tumagos sa bawat pulgada ng espasyo sa paligid ng batong hagdanan. Sa tuwing uusad sina Xiaoyan at Nolan Yanran, mauubos nila ang malaking halaga ng Daochi. Noon lang sila nakarating sa kanilang destinasyon. Noong nag-o-observe sila kanina, parang ilang minuto lang ang buong biyahe. Ito ay hindi inaasahan na pagkatapos ng personal na subukan ito, sa wakas ay nalaman nila kung gaano kahirap at delikado ang bagay na ito. Screech. 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 Sina Xiaoyan at Nolan Yanran sa wakas ay nakasakay sa kalahati ng distansya ng rock stairs sa harap ng mga tingin ng lahat. Gayunpaman, ang magandang mukha ni Nolan Yanran ay sobrang putla sa sandaling ito. Kung hindi dahil sa kanyang pagpupursage, malamang na nahihirapan siyang magtiis sa ganoong sukat. Medyo napakahirap para kay Nolan Yanran na pasukin ang Mouse Tide Sound Array gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Unti-unting naging malabo ang paningin ni Nolan Yanran. Napatingin siya sa figurang nasa harapan niya na tila payat. Gayunpaman, ang figure na iyon ay hindi pangkaraniwang matatag sa gitna ng sonic wave. Bakas sa gilid ng bibig niya ang pait. Naisip niya ang malayong nakaraan nang gumamit siya ng mapagmataas na katayuan para piliting kanselahin ang pakikipag-ugnayan ng Shao Clan. Sa oras na iyon, maaaring siya ay bata pa at spoiled, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang dahilan ng kanyang mga aksyon ay bahagyang nauugnay sa reputasyon ni Xiaoyan na walang silbi. Sa oras na iyon, siya ay tinanggap sa Mystic Cloud Sect at mukhang may walang limitasyong hinaharap sa mata ng marami. Si Xiaoyan, sa kabilang banda,
ay isang walang kwentang young master mula sa isang maliit na angkan. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay ganoon din sa pagitan ng langit at lupa. Ang kay-abangan niya noon ay natural na nahihirapang tiisin ang ganoong gap. Gayunpaman, dahil din sa udyok niyang ito ang nagbigay sa kanya ng walang limitasyong panghihinayang. Ang lahat ng mga bagay na ipinagmamalaki niya ay ganap na nawasak habang ang binatang ito ay lumaki ng paisa-isa. Kahit na ang pinakadakilang suporta niya, ang Misty Cloud Sect, ay napilitang gawin ang pinakamalungkot na hakbang na iyon sa ilalim ng malamig at walang malasakit niyang boses. Noong una, inakala niya na siya at ang binatang ito, na hindi maalis sa kanyang alaala, ay magiging mga tao mula sa dalawang magkahiwalay na mundo pagkatapos niyang lisanin ang Geama Empire. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong hahakbang pasulong at magliligtas sa kanya kapag naharap siya sa panganib ay siya talaga. Sa muli nilang pagtatagpo, talagang nalampasan siya ng kanyang lakas. Hanggang ngayon, ang kanyang kwalifikasyon na sumunod sa kanyang yapak ay unti-unting nawala. Mahigpit na kinagat ni Nolan Yanran ang kanyang ibabang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin ng mag-isip hanggang sa puntong ito. Isang hibla ng dugo ang lumabas. Sa una, ang relasyon sa pagitan niya at niya ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang pinakamatalik na antas. Sa kasamaang palad, ang ilang panghihinayang na nananatili sa kaibuturan ng kanyang puso ay kumakalat na parang makamandag na ahas, na naging sanhi ng pait sa sulok ng bibig ni Nolan Yanran upang maging mas siksik. Ang siksik na Dao-Chi sa ibabaw ng kanyang katawan ay naging manipis din sa ilalim ng pag-atake ng Sonic Wave. Grog-grog. Sa isang tiyak na sandali, ang Dao-Chi ay biglang nawala. Biglang tumahimik ang katawan ni Nolan Yanran. Ang kanyang magandang mukha ay kasing puti ng nyebe. Kaagad, nagluwa siya ng isang subo ng sariwang dugo. Mabilis na nagdilim ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay tila nataman ng matinding suntok nang bumagsak ito na parang saranggola na may putol na tali. Pasensya na, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Dahan-daang ipinikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang pagod na Dao-Chi sa kanyang katawan. Isang mahinang ungol ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso habang ginagawa niya iyon. Napakaraming tao sa platform ang hindi sinasadyang umiling nang makita nila si Nolan Yanran na lumilipad pabalik pagkatapos sa wakas ay hindi na makatiis. Hindi sinasadyang nakaramdam sila ng galit kay Xiaoyan. Dinala niya ang ganoong kagandahan sa sound array, ngunit hindi niya nagawang bigyan siya ng anumang proteksyon. Ang pagkilos na ito ay hindi tulad ng isang tao sa mata ng maraming tao. Umaarte na mayabang. Saktan ang iba at ang iyong sarili. Marahang ipinilig ni Feng Qing'er ang kanyang ulo sa tuktok ng bundok habang nagsasalita siya sa mahinang boses na nanunuya. Medyo malakas ang taong ito. Hindi pa niya nabubunyag ang tunay niyang kakayahan. Saglit na nag-alinlangan si Tang Ying bago dahan-daang nagsalita. Napakataas ng tingin mo sa brat na ito. Kinulong ni Wang Chen ang kanyang bibig at malamig na tumawa. Maaaring hindi iyon totoo. Maaaring bata pa ang taong ito, ngunit kahit ako ay hindi nakakakita sa kanya. Bukod dito, nakakatakas siya mula sa mga kamay ni Fei Tian mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Bagamat mayroon siyang tulong ng panlabas na lakas, malamang na walang sino man ang maniniwala na wala siyang kakayahan. Si Mo Qingluan sa gilid ay tinakpan ang kanyang bibig at tumawa sa kanyang magandang boses nang marinig niya ito. Bang! Isang mahinang kulog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa batong hagdan habang nag-uusap ang apat na tao. Kaagad, nakita nila ang katawan ni Xiaoyan na biglang gumuho sa ilalim ng mga sonic wave. Sa susunod na pagpapakita niya, nasa likod na siya ni Nolan Yanran. Inangat niya ang braso niya at hinawakan ang makipot nitong bewang. 3,000 lightning movement. Ito talaga ang sinasabi ng mga chismis. Natutunan ng taong ito ang 3,000 lightning movement ng Wind Lightning Pavilion mula sa hindi kilalang lugar. Kung titingnan mo ngayon, totoo nga ito. Agad na nagsalita si Mo Qingluan nang may pagtataka nang makita niya ang nawawalang after image at ang dumadagandong na dagandong. Siya ay isang maliit na magnanakaw. Walang pakialam na tumingin si Feng Qing'er kay Mo Qingluan. Ang kanyang boses ay may dalang isang sinulid ng yelo.
Ang isang maliit na magnanakaw ay hindi makakatakas mula sa mga kamay ng pinuno ng Wind Lightning Northern Pavilion, si Fei Tian. Si Mu Qingluan ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot kay Feng Qing'er. Sa halip, kinulat niya ang maliit na bibig at mahinang tumawa. Nagsalubong ang mga kilay ni Feng Qing'er sa mukha ng tight ni Mu Qingluan. Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, maaari lamang niyang i-swing ang kanyang manggas at ibinaling ang malamig na tingin kay Xiaoyan sa rock stairs. Sabi niya, kung ganoon, gusto kong makita kung paano niya dadalhin ang isang tao at makalusot sa Mouse Tide Sound Array na ito. Niyakap ni Xiaoyan ang baywang ni Nolan Yanran sa harap ng mga mata ng lahat. Ang kanyang katawan ay huminto sa himpapawid habang ang kanyang mga tingin ay nakatutok ng husto sa siksikan na gold swallow ang mouse sa ibaba. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Dapat mong hamanin ang formation ng mag-isa. Hindi ako makalusot sa malaking formation na ito. Sabi ni Nolan Yanran. Ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng maliwanag na pamumula ng ang kanyang malambot na baywang ay yakapin ni Xiaoyan. Gamitin ang iyong natitirang Daochi upang takpan ang iyong mga tainga. Sinabi ko na dadalhin kita sa buong formation, at gagawin ko ito. Mahinang nagsalita si Xiaoyan. Saglit na nag-alinlangan si Nolan Yanran nang makita niya ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang natitirang Daochi para mabilis na takpan ang magkabilang tenga niya. Screech! Screech! Ang hindi mabilang na bilang ng gold swallow ang may sa ibaba ay huminto sandali bago biglang nagtaas ng kanilang mga ulo. Maraming mga tingin ang nakalock kay Xiaoyan sa kalangitan. Agad na bamuka ang puno ng ngipin nilang mga bibig. Isang sonic wave, na mas nakakatakot kaysa sa kanina, ay ibinuga na parang kulog. Nagbago ang mga mukha ng lahat sa platform nang maramdaman nila ang lakas ng sonic wave na ito. Tiningnan ni Xiaoyan ang parang substance na sonic wave mula sa hangin. Napaawang ang bibig niya at medyo namula ang mukha niya. Ilang saglit pa, biglang bamuka ang bibig niya. Roar! Isang kulog na parang leon at tigre ang biglang lumitaw sa langit. Napakalaking sound wave na bumabalot sa buong Heaven Eye Mountain. Ang nakakagulat na dagandong ay naglalaman pa ng kakaibang dagandong ng dragon, dahilan upang manginig ang kaluluwa ng sino mang nakarinig nito. Nangangatol din ang kanilang mga binti nang hindi sinasadya. Dragon Roar. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jinshi sa sandaling ito habang hindi sinasadyang sumigaw. Ang ganoong uri ng sonic wave ay hindi nakakatakot. Gayunpaman, ang bagay na naging sanhi ng kanyang labis na pagkagulat ay ang isang dagandong ng dragon ay nakatago sa sigaw. Ang ganitong uri ng dagandong ng dragon ay isang bagay na hindi maaaring gayahin ng isang ordinaryong Dao skill. Ilan lamang sa kakaibang hayop na tunay na nagtataglay ng bloodline ng dragon ang makakapaglabas nito. Gayunpaman, si Xiaoyan ay isang tao. Ang napakalaking sonic wave ay humampos sa harap ng maraming nakagugulat na mga tingin. Marahas itong bumangga sa sonic wave mula sa Mouse Tide. Pagkatapos nito, naganap ang isang ganap na isang panig na pagkawala. Ang nawala ay ang Mouse Tide sonic wave. Si Xiaoyan ay umasa sa kanyang sariling lakas upang sirain ang sonic wave na nabuo mula sa hindi mabilang na bilang ng gold swallow ang mice na nakaharap sa ganitong uri ng sonic wave face-off. Dahil sa eksenang ito, ang mga taong nasa platform at ang tuktok ng bundok ay agad na natigilan. Ito. Paano ito posible? Battle Through the Heavens. Kabanata 1005. Ang kinaroroonan ni Feng Zunzi. Ang Mouse Tide sonic wave na nagmula sa lahat ng direksyon ay ganap na nakakalat. Sa wakas, kumalat sila sa buong lugar sa isang magulong paraan. Sa isang iglap, nagdusa ang kagubatan sa paligid ng batong hagdan. Ang sonic wave ay parang mga blades na ganap na pinutol ang maraming puno sa gitna ng swash-swash na tunog. Tiningnan ni Xiaoyan ang Mouse Tide sonic wave na humarap sa kabuoang pagkatalo mula sa langit. Medyo natigilan din siya. Malinaw na naunawaan ng kanyang puso na ang dahilan kung bakit niya nagawang makamit ang gayong epekto ay malamang dahil sa sinulid ng dragon aura na nakuha niya mula sa Yin-Yang Mysterious Dragon Peel. Kung hindi man, sa antas lamang ng Lion Tiger Gold Shattering Roar,
tiyak na imposibleng makamit ang gayong nakagigimbal na epekto kahit na makalaban nito ang napakahusay na sonic wave. Hindi pa ako nakatuklas ng ganoong benepisyo sa pakikipaglaban ko sa mga tao. Ang aura ng dragon na ito ay tila mas malaking pinsala sa mga magical beast. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang paligid ng batong hagdan. Nagsimula siyang manginig nang matuklasan ang hindi mabilang na bilang ng gold swallowing mouse. Ang bangis kanina ay tuluyang nawala. Maliwanag, ang dagandong na iyon ay nagdulot sa kanila ng malaking pinsala. Niyakap ni Xiaoyan ang makitid na baywang ni Nolan Yanran. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang gumalaw. Pagkatapos nito, sumugod siya sa tuktok ng bundok nang walang anumang hadlang. Noon lang siya marahang ibinaba. Sa sandaling ito, ang platform at ang tuktok ng bundok ay ganap na tahimik. Walang inaasahan na pipiliin ni Xiaoyan ang pinakamabangis na paraan para masira ang checkpoint. Higit pa rito, ang bagay na talagang naging dahilan upang hindi makapagsalita ang lahat ay talagang nagawa niyang matagumpay na wasakin ang sound array ng mouse tide na nabuo ng hindi mabilang na bilang ng gold swallowing mouse. Malamang nakakaunti lang ang mga taong naruroon ang makakamit ito. Ang taong ito ay talagang isang abnormal na nilalang. Napakaraming tao ang nagbulungan sa kanilang mga puso nang may kakaibang tingin na lumitaw sa kanilang mga mata. Ubo. Sa tabi ng rock stairs, si Jinshi, na natigilan saglit, ay naka-recover na rin. Tumingin siya sa pagod na gold swallowing mouse at hindi sinasadyang tumawa. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay nagtataglay ng gayong pamamaraan. Ngayong nagawa na niya ito, tiyak na nabawasan ang lakas ng mouse tide sound array. Ito ay magbibigay ng kalamangan sa mga susunod sa kanya. Walang magawa si Jinshi. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Tagumpay ang hamon. Susunod. Wala ka ng kalahating oras." Isang figure ng tao ang nagmamadaling naglakad nang marinig ang mga salita ni Jinshi. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakad papunta sa hagdanan ng bato. Sa tuktok ng bundok, kumuha si Xiaoyan ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring, ibinigay ito kay Nolan Yanran at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Marahang umiling si Nolan Yanran matapos matanggap ang medicinal pill. Marahan niyang sinagot, "Okay lang ako. Salamat." Ngumiti si Xiaoyan. Saka lang niya ibinaling ang tingin at winalis niya ito sa tuktok ng bundok. Ang tuktok ng Heaven Eye Mountain na ito ay medyo malaki. Bukod dito, napuno ito ng mga lubak. Nagkalat ang mga bato sa kabuuan nito. Ang lugar kung saan matatagpuan ang apat na iba pa ay nagkataon na isang patag na batong plataporma na naputol mula sa isang napakalaking bato. Gayunpaman, hindi niya nakita ang Heaven Eye Blood Pool. Ito ay malamang na matatagpuan sa ibang lugar. Si Xiaoyan ay gumawa ng maikling pagmamasid sa kanyang paligid bago ibinaling ang kanyang tingin kay Feng Qing'er at sa tatlong iba pa. Sa sandaling ito, ang apat na tao ay ibinabato rin ang kanilang mga tingin sa kanya. Maayos pa rin ang mga tingin ni Tang Ying at Mo Qingluan. Gayunpaman, ang mga titig ni Feng Qing'er at Wang Chen ay medyo hindi pala kaibigan. "Binabati kita." Ang malamig na mukha ni Tang Ying ay nagpakita ng isang ngiti habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay patungo kay Xiaoyan. "Salamat." Napangiti si Xiaoyan. Wala siyang anumang sama ng loob kay Tang Ying. Kaya naman, medyo magalang siya sa kanya. Tuluyan niyang hindi pinansin sina Feng Qing'er at Wang Chen sa tabi. Ang ganitong uri ng ganap na pagwawalang bahala ay nagdulot din ng lamig sa kanilang mga mata. Ang mga mata ni Mo Qingluan sa gilid ay tumingin sa susunod na naghahaman sa hagdan ng bato bago ibinaling ang kanyang tingin matapos makitang may kaunting pananabik. Pinagmasdan niya si Xiaoyan na may kaunting interes at matapang na nagtanong, "Anong antas ng karunungan ang naabot ng iyong 3,000 lightning movement?" Talagang nagtanong si Mo Qingluan ng ganyan sa harap ni Feng Qing'er. Maliwanag, ang intensyon ni Mo Qingluan ay para makaramdam siya ng kalungkutan. Gaya ng inaasahan, mas nanlamig ang mukha ni Feng Qing'er nang marinig ang mga salitang ito. Mahina niyang sinabi, "Mo Qingluan, ang pagkuha ng pagkakataon na makinabang gamit ang iyong dila ngayon ay hindi nagpapakita na mayroon kang anumang kakayahan. Susuriin ko at titingnan kung ang iyong lakas ay bumuti sa 4 na taon na ito sa 4 Pavilion Grand Meeting 3 buwan mula ngayon."
Itinaas ni Mo Qingluan ang gilid ng kanyang bibig at ngumiti habang sumagot. Mas inaabangan ko ito. Siguro kung ang swerte mula sa huling round ay lilito muli sa iyo. Mas alam mo sa puso mo kung maswerte. Dahan-daang itinaas ni Feng Qing'er ang kanyang magagandang mata. Ang kanyang kalmadong boses ay may isang uri ng nakakapukaw na aura. Natigilan din si Xiaoyan nang makita niyang nag-aaway ang dalawa. Tila hindi magkatugma ang apat na pavilion gaya ng naisip niya. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kasiyahan na makitang natalo si Feng Qing'er. Marahil ito ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng isang kakilakilabot na impresyon sa simula pa lamang. Mismo, maaari ko bang malaman kung maaari akong magkaroon ng pribadong pag-uusap sa iyo? Tanong ni Xiaoyan. Ayaw niyang makialam sa mutual criticism ng dalawang babaeng ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang kanya ay sabik na nagnanais na makakuha ng ilang balita. Nagulat din si Mo Qingluan nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Xiaoyan, at hindi sila maituturing na pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa kung paano naging sanhi ng pagkawala ng mukha ni Xiaoyan ang Wind Lightning Pavilion sa panahong ito ay naging dahilan upang magkaroon siya ng magandang impresyon sa kanya. Hindi niya siya tinanggihan. Sa halip, may kaunting pag-aalinlangan ang kanyang puso habang tinatango ang kanyang ulo at marahang lumihis sa isang tabi. Huwag kang basta-basta gumagala. Hintayin mo ako. Inutusan ni Xiaoyan si Nolan Yanran. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumakbo palayo at dahan-dahang lumapag sa tabi ni Mo Qingluan. May problema ba? Hinawi ng maselang kamay ni Mo Qingluan ang itim na buhok sa kanyang noo habang siya ay tumalikod at tumatawa na nakatikip ang kamay sa kanyang bibig. Sa pagtingin kay Mo Qingluan mula sa malapit, siya ay tila napakabata na babae. Gayunpaman, alam ni Xiaoyan na malakas ang babaeng ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang nagtanong. Maaari ba akong magtanong kung si Feng Zunzi ang guro ni mismo? Oo, medyo maraming tao ang nakakaalam nito. Huwag mong sabihin sa akin na ito lang gusto mong itanong. Dahan-daang itinaas ni Mo Qingluan ang kanyang manipis na kilay habang siya ay sumagot. Kung ganoon, alam ba ni mismo ang tungkol sa kinaroroonan ni Elder Fang? Magalang na tanong ni Xiaoyan. Sino ka ba talaga? Bakit ka naghahanap ng guro? Pinaikit ni Mo Qingluan ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya ng may kaunting pag-iingat. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang makita niya ang pagiging maingat ni Mo Qingluan. Saglit siyang nag-alinlangan bago umasa. Isang alagad ng matandang kaibigan. Sa utos ng aking guro, naparito ako upang hanapin si Elder Fang. Isang alagad ng isang matandang kaibigan. Sinong matandang kaibigan? Nagulat si Mo Qingluan nang marinig niya ito. Pinagmasdan ng mabuti ng kanyang tingin si Xiaoyan bago nagtanong. Ito. Malalaman ito ni Miss Fang sa hinaharap. Gayunpaman, hindi komportable na pag-usapan ito ngayon. Umiling si Xiaoyan at medyo humihingi ng tawad. Hindi pa niya nakilala si Feng Zunzi at hindi niya alam kung ano ang kanyang lakas. Bagamat may lubos siyang tiwala sa sinabi ni Yao Lao, sa kasalukuyan ay hindi na siya ganoong muwang na maliit na tao mula noon. Ang pagkilos ng maingat ay isang bagay na matagal nang nakatatak sa kanyang mga buto. Hindi sinasadya ni Mo Qingluan ang bibig nang marinig niya ito. Si Feng Zunzi ay may malawak na lipunan at maraming kaibigan. Ang kadahilanang ito ay malinaw na hindi sapat. Gayunpaman, hindi niya nais na gawing mas mahirap ang mga bagay. Sa lakas ni Feng Zunzi, malamang na walang magagawa si Xiaoyan kahit na may masamang hangarin siya sa kanyang puso. Kaagad na ikinaway ni Mo Qingluan ang kanyang kamay at sinabing, mahilig maglakbay ang guro. Mahirap na makilala siya sa isang ordinaryong araw. Gayunpaman, kung talagang gusto mo siyang hanapin, maaari kang magtungo sa Wind Lightning Eastern Pavilion 3 buwan mula ngayon. Wind Lightning Pavilion. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Agad na tinakpan ng mapait na ngiti ang mukha niya. Ang kanyang relasyon sa Wind Lightning Pavilion ay nauwi na sa ganoong estado. Paano siya napunta sa kanilang punong tanggapan? Isang nag-iisang Faitian lang ang nagawang habulin siya hanggang sa ganoong paraan. Ang Wind Lightning Eastern Pavilion ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan.
Siguradong maraming eksperto doon. Malamang na hindi na siya makakabalik pagkatapos pumunta doon. Ang lokasyon ng Four Pavilions Grand Meeting 3 buwan mula ngayon ay gaganapin sa Wind Lightning Pavilion. Bilang isa sa mga party na kalahok dito, ang Falling Star Pavilion ko ay natural na naruroon. Sa oras na iyon, pupunta rin ang guro doon. Kung nais mong mahanap siya, maaari mo lamang itong gawin sa oras na iyon. Hindi dahil sinasadya kitang paglaruan. Nagsalita si Mo Qingluan sa magandang boses. Tinapan niya ang kanyang bibig at natawa nang makita ang mapait na ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Makalipas ang 3 buwan nahulog sa malalim na pag-iisip si Xiaoyan pagkatapos niyang magpakawala ng mapait na ngiti. Sa wakas ay tumango siya at sinabing, "Salamat sa iyong impormasyon, Miss Fang. Wala ka talagang planong pumunta doon, di ba? Hindi lang si Fei Tian ang makakasama sa Four Pavilion Grand Meeting. Maging ang 2 pang pinuno ng pavilion ay naruroon. Bukod dito, nandoon din ang Eastern Pavilion Chief na si Lei Zunzi. Talagang naghahanap ka ng kamatayan kung pupunta ka doon." Pinalaki ni Mo Qingluan ang kanyang magagandang matubig na mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang hitsura na iyon ay para siyang nakatingin sa isang tanga. Sa paraang nakita niya, ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay walang pinagkaiba sa pagpayag na mahuli ang kanyang sarili. "Hihihi. Alam ko ang limitasyon ko." Ngumisi si Xiaoyan at sumagot. Kung talagang tulad ng sinabi ni Yao Lao, tiyak na maibibigay sa kanya ni Feng Zunzi ang napakalaking tulong. Kung siya ay magbigay ng tulong, ang pagkakataon na matagumpay na mailigtas si Yao Lao ay magiging mas mataas. Kung tutuusin, wala talaga siyang maraming tao na makakatulong sa Central Plains. Hindi na nagsalita pa si Mo Qingluan nang makita niya ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Kinaway-kaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Dahil nagpatuloy ka sa pagpunta, hindi mo ako dapat sisihin. Gayunpaman, kung talagang tulad ng sinasabi mo at isa kang disipulo ng matandang kaibigan ng guro, ang matanda iyon ay maaaring tumulong sa pagsusumamo para sa iyo at palayain ka sa Wind Lightning Pavilion. Kahit na ang Lei Zunzi na iyon ay dapat magbigay ng mukha sa kanya." Napangiti si Xiaoyan at tumango. Muli niyang pinasalamatan si Mo Qingluan. Kaagad, narinig niya ang ilang ingay na ibinubuga mula sa rock platform. Inangat niya ang kanyang mga mata at nakitang may 2 pang figure na matagumpay na nakalusot sa Mouse Tide Sonic Wave. Tara na, malapit nang matapos ang oras. Si Mo Qingluan ay tumawid sa rock platform bago iwinagayway ang kanyang kamay. Nakatalikod lang siya nang saglit siyang nag-alinlangan. Sa wakas, sinabi niya, "Tama. Bibigyan kita ng paalala. Mag-ingat kina Feng Qing'er at Wang Chen." Ang mga daliri ni Mo Qingluan ay dahan-daang dumiin sa lupa matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Pagkatapos nito, dahan-dahang lumipad ang kanyang katawan pasulong bago dumaong sa isang bato. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang nakatingin sa figure ni Mo Qingluan. Agad na dumaan ang kanyang tingin kay Feng Qing'er at Wang Chen nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. May malamig na kumikislap sa kanyang mga mata. Buti sana kung hindi sila makialam sa kanya. Kung talagang pipiliin nilang maging tanga, ipapaalam niya sa kanila na siya, si Xiaoyan, ay hindi isang taong basta-basta maaaring manipulahin ng iba.